check, mic check. So, welcome sa aking YouTube channel. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Pero, siguro gusto ko lang magkaroon ng espasyo kung saan pwede ako magsalita, pwede ako magkwento, magbigay ng kuro-kuro, mag-relax, mag-detox, mag-share ng mga bagay na hindi ko madalas na i-share sa iba, at maipakita sa mga taong interesado kung paano ko nakikita ang mundo. Hindi pa ako sure kung anong itatawag ko dito sa vlog na to, pero meron na akong ilang mga idea kung ano yung lalamanin na mga bagay na ikukwento ko para sa vlog na to. Pero yan, ang video lang para sa mga vlog na to ay ang aking pagmumotor around Metro Manila, o kung may biyahe man ako sa malayo, sasama ko din kayo doon. Pero ayun, mga pagmumuni-muni tungkol sa buhay, tungkol sa trabaho, tungkol sa mga bagay na pang-araw-araw na nararanasan ko at ng mga tao na nasa paligid ko. Sana makarelate yung mga viewers dito sa gagawin kong vlog. Ito naman ay kwentuhan lang. Magkukwento ako at sana ay may mga taong makikinig. Hindi ko alam kung saan patungo itong vlog na to, pero ang gusto ko lang naman talaga ay magkaroon ng panahon para gumawa ng ibang bagay, dahil araw-araw na nakakapundi ang buhay, lalo sa bansa katulad ng Pilipinas, diba? Pero sa kabilang banda, kung magiging tulay ang vlog na to para meron akong mga makakwentuhan pa o may makarelate sa mga bagay na sasabihin ko, malaking bahagi yun para patuloy na gumawa, diba? Siguro gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin ngayong araw. Kanina nagkape ako sa isang maliit na coffee shop sa QC, sa harap lang ng bahay na ng mga nanay. Iyon, yung mga nagtatrabaho doon sa cafe ay mga nanay. Siguro ang pinaka-memorable para sa akin ay yung presyo ng mga kape. Usually kasi kapag bumibili ka sa coffee shop, mahina na ang 150, 200, 250, pero walang lalagpas sa 100 pesos yung presyo ng mga kapeng binibenta nila dun sa Veranda Cafe. Kung interesado kayo, nasa UP Diliman yung Veranda Cafe, at maraming mga estudyante, faculty, mga manggagawa sa UP Diliman ang tumatambay doon para magkape, diba? Maliban doon, na pag nilanilayan ko yung kahalagahan ng pagiging mabagal, hindi naman kailangang magmabilis, diba? Kasi kapag naging mabilis ka o nagmamadali, mas maraming bagay kang hindi mapapansin, diba? Kapag mabagal ka, kapag natututunan mong huminto, maghintay, mas nararamdaman, para sa akin, mas nararamdaman kong buhay ako. Yung mga panahon kung kailan pwede kang huminga ay importante para sa ating mental health. At ako, hanggang ngayon, tinuturuan ko yung sarili ko na maging kontento sa pagdaan ng oras, na okay lang na hindi masyadong maging produktibo ang araw ko, na okay lang na hindi kailangang magmadali,
okay lang na may mga bagay na magagawang mali, 'di ba? Ang kahalagahan ng kabagalan ay ang pagtanggap na may mga bagay tayong gagawin na mali at mula doon sa pagkakamali na yun ay sana natututunan nating maging mabuti o mas mag-improve bilang mga tao. Nakakalimutan din kasi natin na huminto at huminga, tumingin sa paligid, tingnan ng langit, i-appreciate ang araw-araw kasi madaming pressure mula sa lipunan at mula sa pressure na ito syempre yung pangarap na maging mabuti ang buhay, ang yumaman, magkaroon ng kotse, magpatuloy sa magandang trabaho, pero at the same time pag-iisipan din natin kung ano yung mga bagay na nawawala sa atin dahil palagi nating minamadali ang mga bagay-bagay. Minsan kapag nagkakaroon ako ng oras na pag-isipan ang mga ito, hindi naman ako nagkakaroon ng sagot. Siguro mahalaga din na hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan may sagot. Hindi kailangan tumugon ang pagkakataon sa mga bagay na hinihiling natin o pinag-iisipan natin. Mangyayari na lang siya o hindi siya mangyayari. Pero nananatili tayong buhay at yun naman siguro ang mahalaga. Minsan palagi marami tayong matututunan sa mga bagay na minsan dumadaan lang sa atin, katulad halimbawa na mga maliliit na mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa atin. Ako, sinusubukan kong kilalanin at makita mga maliliit na bagay na iyon at doon mas nagiging makabuluhan ang relasyon, ang pagkakaibigan, ang pagiging magkatrabaho, ang mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin para sa isa't isa. Yun. Siguro yun lang muna para sa vlog na to. Excited ako na gumawa pa ng ibang content, pero syempre ayoko din naman na maging typical na vlogger katulad ng maraming motovlogger sa internet. Gusto kong maging totoo, gusto kong maging makatotohanan at makatao, makita ang pagiging tao sa motovlog o sa mga bagay na maibabahagi ko. Hindi ko alam kung may sasabihin akong mali o tama, basta ang hiling ko lang ay patuloy na magkaroon ng refleksyon sa pang-araw-araw na buhay, asamin at makita ang daan patungo sa patuloy na pag-unlad bilang individual. Malayo pa, pero alam ko na darating ang araw na magkakaroon ng mga sagot yung mga tanong ko at sana makatulong din itong vlog na to para masagot yung maraming tanong ko kahit sa maliliit na mga refleksyong i-record at i-post ko sa YouTube. Yun lang. Doon na lang siguro muna, pero hayaan ko lang mag-play muna ito ng ilang minuto. Maraming salamat sa pakikinig.